Tuloy natin. Dili kuno debatable akong tema. So ako'y atubang sa imong tema nga imong gihagit sa SDA. Pero sabot tadaan tambagan ta ka paminawa kong tambag nimo igsuon ko nga tunidaan ang palasi nga imong gamiton para di ka mauwawan og samot kay kung ako igsuon ang mag cross examine nimo sultian talang ka kung di mausab na imong utok nga dinalaan sa imong palasi aron sa palasi sultian talang ka mauwawan gigag samot sa imong kaubanan masawayan gyud kag usab sa inyong pare. Sabi niya, masawayan usab ka sa inyong pare. Bakit? Nasaway na ba ako ng pare? Sabi niya, baka masaway ka na naman uli ng pare nyo. Sinong pare sumaway sa akin? Ewan ko kasi kung meron, dapat sinabihan ako ni Padre Darwin eh. Sino kaya? Tingnan niyo kung gano'n kasinungaling si Roy Tundag. Tuloy natin. Brother Jando Alabado. No, I hope nga imo ning paminawan ang imong sayop nga pala si Igsoon ko. Atong pasabton mga higala makaigsuuna ning usa ka CFD nga si Jando Alabado nga nagamit-gamit higala igsuon og palasi. Unya, wala di ay siya nakasabot sa meaning sa palasi nga iyang gigamit igsoon. Dili pa kuno kay ningon siya kung mag-ingon ka nga ang pito ka ulo mo ang pito ka bungtod nasa laag ka. Sinabi ko raw, na kapag sinabi mo na ang pitong ulo ay ang pitong burol, ay naliligaw ka. Teka, may sinabi ba akong ganon? Wala akong sinabing ganon. Ang sinabi ko, kapag sinabi mo na ang pitong ulo ay ang pitong burol ng Roma, doon ka naliligaw. Kung sasabihin mo, sinabi ko na pitong burol, naliligaw ka, mali ka doon. Bakit mismong ang anghel ang nagsabi? Revelation 17 verse 8. Basahin natin ulit para makita ninyo. Hindi ako ang nagsabi niyan. Ang anghel ang nagsabi na yung pitong ulo ay pitong borol. 17 verse 8. Ayan. Ating hanapin yung yung talatang 'yon Oh, yung pitong ulo, yung pitong burol. Ito oh. Lang ha. Yung pitong ulo ay yung pitong burol. Ito. Yan oh, tingnan niyo sa verse 9 pala, verse 9. Kailangan dito ang talino upang maintindihan ang kahulugan ng mga ito. Ang pitong ulo ay ang pitong bundok. Ba't ko sasabihin na naliligaw kayo? Ang anghel mismo ang nagsabi, ang pitong ulo ay ang pitong bundok. Pero walang binanggit ang anghel na ang pitong bundok dyan ay ang pitong bundok ng Roma. Wala. Bakit? Ang pitong bundok dyan, inuupuan ng babae. Kaya kung literal na pitong bundok dyan, din literal yung babae ng uupo. Diba naman yan? Kung literal ang uupuan, literal din ang uupo. Maniniwala ba sila na ang babaeng uupo dyan, literal din? Ha? Ang nangangahulugan ng pitong ulo ay ang pitong bundok. Nangangahulugan ito ng pitong hari. Kaya kung yung pitong bundok ay pitong hari, therefore, yung babaeng uupo sa pitong bundok ay hindi rin literal na babae. Ha? Hindi literal na babae ang uupo. Kaya ang uupuan, hindi rin literal na bundok. Pag ginawa mong literal ang bundok na uupuan, then ang uupo literal din. Ano ba naman yan? Ha? Oh, mga sabadingkoy. Huwag niyong sabihin sa akin, huwag niyong sabihin sa akin na yung pitong bundok ay literal. Pag sinabi niyo yung pitong bundok na yan ay literal, therefore, inaamin niyo na ang babaeng uupo, literal din.
Ating ituloy yung video na kinuha ni Roy Tundag. Ay pabuot-buot. Akong balutan naman eh. Ningon man si Sok Fernandez sa Katinawan 2 na ang pito kabungtod na gipungkuan sa babae sa Pinagayag 17 mao ang pito kabungtod sa syudad sa Roma. Kinsay na bagat ninyo doon Sok Fernandez, diba? Oh. Sabi ni Sok Fernandez, na ang 7 bundok dito na inuupuan ng babae ay ang 7 bundok daw ng Roma. Ang dapat itanong doon, tama ba ang sinabi ni Brad Sok Fernandez o mali? Yun ang tamang tanong. Kasi ang ginamit mong premise, yung Katinawan 2 na sinulat ni Sok Fernandez, tandaan natin. Ha? Hindi siya ang magisterium. Hindi siya ang propeta na siyang nag-i-interpret sa propesiya. Hindi siya. Ang nag-interpret ng propesiyang ito ay ang anghel. Hindi si Brother Sok. Kaya si Brother Sok pa yung nagsabi na hindi ibig sabihin dahil siya ang nagsabi dapat mandatory agree ako. No! Kahit na ako pa. Hindi porket sinabi ko, dapat mandatory agree din kayo. Pag nakontra nyo ang sinabi ko, pwede mo akong i-disagree. Pag nakontra nyo ang sinabi ko. Pag hindi nyo nakontra, nasa inyo na kung tatanggapin nyo o hindi. Ngayon kay Bradshaw, ganito. Ginamit niyang aklat ni Bradshaw Katinawan 2, sinasabi doon na yung 7 burol daw ay ang 7 bundok ng Roma. Ang dapat itanong doon, tama ba ang sinabi ni Bradshaw o mali? Kung yun sana ang tanong, walang fallacy doon. Kung yun sana ang tanong. Kaso, yung tanong niya, pakinggan nyo. Yan tubag, objection moderator, fallacy uploaded question ng pangutana. Ngayon. Itong ating moderator, inamin naman niya na hindi niya kabisado ang different types of fallacy. Pero alam niya kung ano ang ibig sabihin ng fallacy. Alam ng moderator ang ibig sabihin ng fallacy, pero hindi niya alam ang different types of fallacy at when magagamit. Ngayon, ang tanong ni Bichel Bindilio dito, sabi ni Sok Fernandez sa kanyang aklat na Katinawan 2 na ang 7 burol ay tumutukoy sa 7 burol ng Roma. Ang tanong, sino ang nagsisinungaling? Ikaw o si Sok Fernandez? Gusto nyo bang itanong ko kay ChatGPT kung anong uri ng fallacy yan? Tanongin si ChatGPT. Ha? At itanongin si ChatGPT para maging aware tayo kung anong klaseng fallacy yan. Okay? Type ko ito ha. May SDA akong kadebate. Ang tanong niya sa akin, sino ang nagsisinungaling? Ikaw ba o si Sok Fernandez? Yan. Si Sok Fernandez ay isang Catholic defender. At ako ay isa ring Catholic defender. Ang nagtatanong ay SDA. Fallacy ba ang tanong na yon?
Fallacy ba ang tanong na yon? Okay. Fallacy ba ang tanong na yon? Tayo natin ito. Anong fallacy ito? Pakita ko sa inyo Gusto kasi akong gusto kasi si Troy Tundag kasi na lulukuhin pa ako, tatakutin pa ako, takutin mo hanggat gusto mo, hindi ako natatakot sa'yo, ikaw lang ang katakutan ko. Ngik! Tayo natin. Ayan. Ano sabi dito? May SDA akong kadibate. Ang tanong niya sa akin, sino ang nagsisinungaling, ikaw ba o si Sok Fernandez? Si Sok Fernandez ay isang Catholic defender at ako ay isa ring Catholic defender. Ang nagtatanong ay SDA. Fallacy ba ang tanong na yon? Anong sagot? Oo. May problema ang tanong. At pwede itong ituring na isang fallacy lalo na kung ganyan ang eksaktong pagkakabuo. Ulitin natin yung tanong ni Mitchell Bendelio. Sudad sa Roma, kinsay na bagat ninyo doon sa Fernandez, tubag. Sino ang nagsinungaling sa inyong dalawa ni Sok Fernandez? Anong sagot ni ChatGPT? Balik ka natin. Anong fallacy ito? Ang tanong na, sino ang nagsisinungaling? Ikaw ba o si Sok Fernandez? Ay isang false dilemma. False dilemma. Tinatawag ding false dichotomy. Bakit ito fallacy? Pinipilit kanyang pumili lang sa dalawang opsyon. Ikaw ang sinungaling o si Sok Fernandez ang sinungaling. Pero hindi lang naman yon ang posibleng sitwasyon. Halimbawa, pareho kayo nagsasabing totoo pero may misunderstanding. May isa sa inyo na nagkamali lang, hindi nagsisinungaling. Magkakaiba lang kayo ng interpretation o context. Ibig sabihin, nilimitahan niya ang choices para mapilit kang magmukhang mali kahit hindi naman yon ang buong katotohanan. Posible ring may halong ibang fallacy. Papalala ko sa debate, sinabi ko dalawang fallacy yun. Una, loaded question at false dilemma. Anong sagot ni ChatGPT? Balikan natin. Posible ring may halong ibang fallacy. Bukod sa false dilemma, pwede rin itong may halong loaded question. Straight to the point. May assumption na agad na may nagsisinungaling sa inyong dalawa. Straight to the point. Strawman setup. Kung ginagamit ito para ilihis ang usapan sa personal kaysa sa argumento, paano mo sasagutin ng maayos? Pwede mong ibalik ng malinaw at logical. Mali ang tanong mo dahil false dilemma yan. Straight to the point. Hindi porke may disagreement, ibig sabihin may nagsisinungaling agad. Straight to the point. Pwedeng may misunderstanding o magkaibang paliwanag lang. Mas tama na pag-usapan natin kung alin ang tama base sa ebidensya. Baba. Yun. Sa madaling salita, maliban sa false dilemma, loaded question din siya. Loaded question din siya. Yung strawman setup, hindi to klaro kasi para ilihis ang usapan sa personal kaysa argumento. Di naman ilihis sa personal Pero pwede rin kasi sino bang sinungaling? Ngayon, ano ba ang loaded question? Ito yung nag-assume na, ba't ko sinabing loaded question? Kasi inassume na niya na may nagsinungaling. Ako ba o si Sok Fernandez?
Hindi pa nga napapatunayan eh. Oh, kaya natin ano sabi ko dito ha? Yan tubag. Objection moderator, fallacy of loaded question ng pangutana. Ayan, sinabi ko ha, fallacy of loaded question. Bakit? Kasi nagbibintang na may nagsinungaling. Nag-assume na siya na may nagsinungaling. Patunayan niya muna. Patunayan niya muna na nagsinungaling. Iba kasi ang nagkamali sa nagsinungaling. Iba ang nagkamali sa nagsinungaling. Matanda na si Bendilio. Hindi niya alam anong pinagkaiba ng nagkamali sa nagsinungaling. Pag nagsinungaling, alam niya na mali, ininsist pa rin. Yun ang nagsinungaling. Pero hindi naman niya alam na mali, di nagkamali lang. Oh. Napakatanda na ni Bendilio, di niya alam pinagkaiba ng nagkamali sa nagsinungaling. Oh, tuloy natin. Moderator side no kay ang question ang iyahang pangutana kabase sa teksto. Oh. Ang tanong daw ni Bendilio, binatay daw sa teksto. Anong teksto? Anong teksto? Walang binatayang teksto. Ang binatayan niya, ang librong Katinawan 2, hindi teksto yon. Tuloy. Kabase sa teksto. Kunya ang teksto naggamit og pito ka bungtod. Kunya sa iya moderator's time. Kunya sa iyang pito ka bungtod gi-interpret ni Sok Fernandez. Nya mao ang Ito kabungtod sa Roma. Oh. Yung 7 burol sa Revelation 17, ininterpret ni Sok Fernandez na siyang 7 burol sa Roma. Ininterpret ni Sok Fernandez na siyang 7 burol sa Roma. okay. Kung mao ka na nga naay interpretation, the question is valid. Yan. Dahil may interpretation, the question is valid. Hindi kasi narinig ng moderator yung tanong. Ang narinig ng moderator yung premise. Tama yung premise. Sabi ko dito ha, tama yung premise. Pero yung tanong, may assuming. Tuloy natin. Nasa isugan. Counter sa ako moderator. Sige, counter. Ang counter na ko mo ni insakto ay ang premise. Oh, may counter ako moderator. Tama ang premise niya. Tama ko sinabing mali. Tama ang premise niya. Pero ang iyang pangutana kinsa may namakak. Oh, ang tanong niya kasi, sino ang nagsinungaling? Sino ang nagsinungaling? Kapag may bintang na, loaded question na yon. Basahin natin. Natawa ako rito kay kay Bendilio rito at ilabas ha. Oh, once may bintang na ang naturang katanungan, loaded question na yan. Basahin natin na different types of fallacy. Oh. A loaded question tayo. Ito tayo sa loaded question. Ito. Yun na ninyo ha. Loaded question. Ano loaded question? A loaded question with fallacy makes an assumption. Makes an assumption. And then ask the question given that assumption. Ano yung inassume niya? May nagsinungaling. Nag-assume siya na may nagsinungaling. And then ask the question given that assumption. Tinanong niya ako na sinaksak yung assumption niyang may nagsinungaling. Ang tawag dyan, loaded question. Straight to the Ah. point. Ang loaded question fallacy ay isang madulas at mapanlinlang na taktika. Ginagamit ito upang ipitin ang kalaban at iparating sa audience ang isang bagay na hindi pa napapatunayan Straight to the point. sa pamamagitan lang ng tanong.
Mahalaga sa isang mahusay na debater ang makilala ito agad at basagin ang tanong bago ito sagutin. Straight to the point. Halimbawa, ganito, isang example ng loaded question fallacy. Ititigil mo na ba ang pagsisinungaling mo? Yes or no? False dilemma rin yun. False dilemma rin yun. Papipiliin ka lang sa dalawa. Yes or no? Loaded question kasi may bintang nagsinungaling. Ang tanong ni Mitchell Bendelio, sino ang nagsinungaling? Ikaw o si Sok Fernandez? Doon sa paggamit niya sa term, sino ang nagsinungaling? Nag-assume na siya na may nagsinungaling. At dahil tinanong, kasi kung hindi niya tinanong sa akin yun, nag-assume lang siya, ang tawag doon, fallacy of presumption. Basahin natin yung fallacy of presumption na. Ito tayo sa fallacy of presumption. Ayan. The fallacy of presumption occurs when an argument relies on an assumption that is not necessarily true. In other words, the conclusion of the argument is based on premises that presume certain things without sufficient evidence or justification. Para bang ganito? Yung si Lani Nocha Encarnacion, Nocha ba yun? Nocha. Inassume na niya na yung 10 sungay ay yung kanilang 10 tribes. Sabi ko sa kanya, mapapangalan mo ba ang 10 hari na tinutukoy ng 10 sungay? Ang sabi niya, kung mapapangalanan ko ang 10 hari, sige pangalanan mo. Ang binigay na pangalan, Herolay, Bandas, Ostrogoths, yun ang mga binigay ng mga pangalan. Hindi naman yun mga hari, mga tribo yun eh. Sabi naman niya, kung maibigay ko ang 10 pangalan ng mga hari ng mga tribong ito, aminin mong talo ka. Oy, patunayan mo muna na yung 7 kingdom na yan, ang siyang 7 sungay ayon sa Daniel 7:24. Patunayan mo muna bago ka mag-insist na yan na nga. Kasi kung wala ka na papatunayan, ini-insist mo na yan na nga. Ang tawag dyan, fallacy of presumption. Na? The fallacy of presumption occurs when an argument relies on an assumption that is not necessarily true. In other words, the conclusion of the argument is based on premises that presume certain things without sufficient evidence or justification. Ang fallacy of presumption ay isang uri ng logical fallacy kung saan ang argumento ay nakabatay sa isang mali o hindi napatunayang palagay. Hindi napatunayang palagay. Ibig sabihin, ang lohika ay nagmumula sa isang bagay na ipinapalagay na totoo kahit wala namang sapat na ebidensya. Sa madaling salita, ang fallacy of presumption ay parang nagtatanong o nagtatayo ng argumento sa isang hindi napatunayang panimulang idea. Kaya mali ang buo niyang konklusyon. Yan ang fallacy of presumption. Ngayon, pag itinanong na sa akin yan, loaded question na yan. A loaded question with fallacy makes an assumption and then ask the question given that assumption.
Palibhasa kasi. Piling kayo magaling. Ano daw sabi niya? Ko-correctionan niya ako? Talaga. Tuloy natin yung video. Si Sok o ikaw? Duha na kamatang sa palasi, moderator. Unang-una, policy of loaded question. Nga naman, kay na ay pasangil na makak, kinsay na makak. Policy of loaded question kay na ay pasangil. Matubag pa kung si Sok o ako, sama rin ang giangkon na kong na makako. Ha? Ikaduha, policy of false dilemma. Ano man, wala sa gipapiling na tubag ang insaktong tubag. Oh, nakita ninyo mga Ayan. So dito, sabi niya, ito, try ko kaya ilipat to sa iba. Wala akong marinig oh. higala mga igsoon. So, So ating ano yun to, ating liko sa ating ano yung audio niya, stereo mode. Dito tayo sa left. mga higala mga Ayan, igsoon. ayan, meron ng voices left. So, naipit naman siya sa pangutana. Nigamit na dayon siya og palasi. Naipit lang sa tanong, gumamit na ako ng palasi. Hindi ako ang gumamit ng palasi, tundag. Hindi naman ako ang nagtanong eh. Ang nagtanong, ang gumamit ng palasi, binuking ko lang. Hindi ako ang gumamit. Gumamit daw ako ng palasi. Tuloy. So, ang iyang gigamit nga palasi igsoon, duha kunuhay ka buok. Gamit siya unang palasi kuno, gitawag ni niya og loaded question fallacy. Yan. Sabi niya, gumamit daw ako ng dalawa. Pero ang unang ginamit ko yung loaded question. So mo ni ang iyang gigamit. Unya, ikaduhan niyang gigamit kani kuan igsoon, a false dilemma. Yan. So, ang kalawang ginamit ko, false dilemma. Tuloy na yung video, kakatawa tayo. Palasi kunuhay. Oh, so ato ni igsoon tan-awon kung sakto ba niya palasi nga gigamit. Tungod Tingnan natin ha, kung talaga ba natuturo si Roy Tundag dito ha, o manloloko na naman ito. kinaipit naman siya, di na lagi siya mutubag kay palasi kuno. So igsoon ko, tanawan ninyo ang pangutana ni Mitchell Bindilio. Matod pa ni Brother Mitchell igsoon ko, niingon si Jando. Ang argumento ni Jando igsoon ko, nga kanang ang magsulti kuno, nga ang napulo ka ulo sa mananap mo ang pulo ka bungtod nga nagpalimot sa Roma. Napulo ka ulo? Means napulo ka buntod? Talagang ligaw ka niyan. Napulo ka ulo? Means napulo ka buntod? Walang sinasabi doon na pulo ka ulo. Ang sinasabi, 7 ulo. Tignan nyo, ang 7, ginawang 10. Tuloy natin. Ito ba ni Jando? Nasisalaag. Karon nigsuon ko, ang kauban po ni Jando nga Katoliko, nga si Sok Fernandez, nagpamatuon po nga ang ulo sa mapintas mananap nga apito igsuon. Binawi na niya. Ginawa na niyang 7. Kanang nagsimbolo sa pito ka bungtod, nagpalimot sa Roma. Karon nag-conflict na ang duha kasi Katoliko. Nag-conflict. Yes, correct. May conflict talaga. Sa dalawa, sa amin, ni Sok Fernandez. Kasi yung 7 burol, ginawa niyang literal. Gaya sinasabi ko, kung literal ang 7 burol, dapat literal din ang uupo. Ating balikan yung talata mismo ha, sa Bible ha. Ito, Revelation 17 verse 9. Kailangan din dito ang talino upang maintindihan ang kahulugan ng mga ito. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok na inuupuan ng babae.
nangangahulugan din ito ng 7 hari. Ano yung 7 bundok? 7 hari yun. Kung yung 7 bundok ay literal, ang babaeng uupo, literal din. Ba naman to? Palibhasa, mga kulelat kasi kayo. Ah? Yung 7 bundok, inuupuan. Inuupuan. Sino ang uupo? Yung babae. Kaya kung ang inuupuan ay literal, ang uupo, literal din. Huwag nyo sabihin ang uupo, ideya lang. Hindi natutugma. Ngayon, kung literal na 7 bundok, ba't naging hari? Yung 7 bundok naging hari. Ngayon, ipagpalagay natin na yung 7 bundok na yan ay literal. Verse 10. Ano sabi sa verse 10? 5 sa 7 yon ay patay na. Patay na. Ang isa ay naghahari pa ngayon at ang isa ay hindi pa dumarating. Kapag dumating na siya, sandali lang ang paghahari niya. Ipagpalagay natin na ito ay 7 bundok. 5 sa 7 yon ay patay na. Ano nangyari? Na landslide? Ano nangyari? Nawasak? Nasira? Bumulagta? Nawala? Ano nangyari sa 5 sa 5 bundok? Ngayon, once ang 5 sa 7 bundok ay nawala, ilang bundok ang natira? Isa. Bakit? Sabi ang 5 sa 7 yon ay patay na. At yung sa magandang balita, Biblia. Bumagsak na ang 5 sa kanila. Ay bumagsak, ano yon? Nawala, na landslide, na tinira ng missile, nawasak. Ano nangyari? Nawala yung 5 sa kanila. Yung isa naghahari pa. Yung isa paparating pa. Ano yung paparating? Tutubo pa. Tutubo pa siya. O sige, palagay natin bundok to. Tutubo pa. Eh kung ito nga'y bundok, ibig sabihin isang bundok lang yan. Isang bundok lang. Magiging 2 kasi tutubo pa yung isa. Pero pagdating niya, sandali lamang siya maghahari. Ibig sabihin, paglaki niya, wala na kaagad. Hindi isang bundok lang natira. Nakita nyo? Nakita nyo? Ang kabobohan ng mga sabadingkoy na to? Na? 5, bumagsak. Ano? Na landslide? Na landslide? Nawala? Ganon. Basta yung mga comment dito. Sangayon kayo, ang 5 sa 7 bundok na landslide? Ha? Sangayon kayo? Linaria, good evening po sa lahat. God bless you, bro JD. Delpha Erquita, good PM watching from Dumingag, Zamboanga del Sur. Si Arnie Cabasa, good evening sa lahat. Mga fake, samot na ang pastor, bro JD. Ito naman tayo sa isa naman. Ano sabi dito? Sabi ang kamaturan ni Pahayag si Alabado, walang alam yan sa prophecy. Puro lang yan ngaw-ngaw. Kaya nga kinokoreksyonan. Hindi naman ako ang nagsabi na yung Babylonia ang Scarlet Woman. Sabi niya sabi ni dito Sabi niya dito, 7 mountains sa Rome which is the woman sits. Hindi nga yan literal na 7 mountain. Bakit 5 dyan bumagsak? Di ko 5 bumagsak, hindi na siya 7. Utak. Utak naman, may utak kayo? Di kung isang bundok na lang uupuan ng babae, di masakit sa puwet yun. Tutusok Isa na lang. Bakit? Yung 5 bumagsak, isa na lang natira. Isa naman, papatubo pa lang, paparating pa lang That is symbolic woman. Tama. Kung symbolic ang woman na uupo, therefore ang uupo ang symbolic din. Ay, nako.
Ngayon, maniniwala kayo? Ha? Maniniwala kayo? Oh. No, tawa kayo sa messenger ko para makapasok naman kayo diyan. Gusto nyo, ilagay ko yung ilagay yung Zoom link natin sa comment section para makapasok kayo mga SDA. Ilagay din yung ating comments, yung ating Zoom link. Ilagay ko ha para makapasok ang mga SDA. Eto. Oh, post natin yung Zoom link natin. Oh, pasok kayo. Yan. Oh, para makapasok yung mga Seventh-day Adventist dyan. Kontrahin nyo yung sinasabi ng anghel. Kontrahin nyo. Anghel ang nagsabi na yung 7 ulo na 7 bundok na inuupuan ng babae ay ang 7 hari. 5 sa kanila patay na. Natural kasi namamatay ang hari. Bundok namamatay. Ibig sabihin, kung yung 7 hills ay 7 hills of Rome, kawawa yung babaeng uupo, matutusok sa gitna ng puwet niya kasi yung 5 bumagsak eh. Ang bigat naman ng babae. Yung 5 bumagsak, yung isa na lang natira. Oh, ano kayo ngayon? Oh. Ha? Pwede ba yan? Literal? Oh, sabi dito, this calls for a mind with wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sits. Tingnan nyo, pinutol niya. Ating basahin yung 17 verse 9. Pinutol niya eh. Ating basahin ng 17 verse 9 ha? Oh. 17 verse 9. Ano sabi dito? Balikan natin ha? Oh. 17 verse 9, ang sabi ganito. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na kinauupuan ng babae. Ang mga ito rin ay 7 hari. 7 hari. Verse 10, bumagsak na ang 5 sa kanila. Patunayan mo yan. Oh, sige. Ano to? Ang kamaturan ipahayag. Patunayan mo bro, na ang 5 burol sa Roma, bumagsak na. Sige. Patunayan mo sa akin. Oh. Patunayan mo sa akin, ang kamutuuran ipahayag na ang 5 sa 7 burol bumagsak na. Sige. Bigyan niyo ako ng referensya. Kaya ko nga hinanapan si Mr. Bindilyo, wala naman na ibigay eh. Oh. Sige na. Patunayan nyo sa akin ngayon din, mga SDA. Nandiyan sa comment section ng ang Zoom link. Masok ka. Sino ka mang SDA ka? Patunayan mo sa akin na yung 5 sa 7 bundok bumagsak na. Sige. Paano siya bumagsak? Na landslide? Nawala? Binomba? Paano nawala ang 5 bundok? Kasi kung nawala na yung 5 bundok, di na siya 7 bundok. Sige. Oh, mga magagaling-galingan ng mga SDA sa prophecy. Tawag kayo, pasok kayo. Magkasubukan tayo rito. Sige na. Pasok kayo at magkasubukan tayo. Sige na. Tagal-tagal nyo naman eh. Oh, aandaran nyo ako? Sige. Tagal-tagal naman. Pumasok na kayo. Patunayan nyo sa akin na yung 5 burol sa 7 burol nawala na. Bumagsak na. Bigyan nyo ako ng referensya na ang 5 bundok sa 7 bundok ng Roma bumagsak na. Sige, bigyan nyo ako. Sige. Ano? Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Tagal naman eh. Sige na, naghihintay ako. Tahimik, ba't tahimik kayo? Sige, sinong SDA ang magpapatotoo sa akin na ang 5 bundok sa 7 hills of Rome bumagsak na? Ano yung 7 hills na yon? Ano?
Ano yung 7 hills na yon na bumagsak na ang 5 sa kanila? Tapos yung isa tutubo pa. Kailan siya tutubo at kailan siya mawawala? Sige. Ha? Mga piling magaling sa prophecy, pumasok na kayo. Hintay ko, tagal-tagal nyo naman. Ano? Hoy, Angel Faith Defend. Kung babae ka, pasok ka rito. Piling-piling magaling kayo. Sige. Sino magaling sa prophecy? Pasok kayo rito. Pag-usapan natin to. Sige. Pasukin nyo ako ngayon, mga Seventh-day Adventist na bihasa sa prophecy. Granting without admitting na yung 7 hills ay yung 7 hills of Rome. Sa verse 10, bumagsak ang 5 sa kanila. Patunayan nyo sa akin na bumagsak ang 5 burol sa Roma. Go! Sige! Oh! Nawala! Nawala! Madali lang pala kayo takutin eh. Sige na! Hoy, mga SDA na magaling sa propesya. Pumasok nga kayo. Pakita nyo yung galing nyo. Talagang magaling kayo. Tandaan ninyo ha. Kung ipipilit nila na yung 7 hills ay yung 7 hills of Rome, ang 5 dyan bumagsak na. Basahin natin muli. Oh. Bumagsak na ang 5 sa kanila. Oh, patunayan niyo sa akin na ang 5 hills of Rome bumagsak na. At kailan bumagsak? At ano ang mga pangalan ng 5 burol na yan na bumagsak? Sige! Pagol naman! Uy! Nasaan na kayo? Ang tapang-tapang nyo sa comment section? Ha? Ang tapang-tapang nyo sa comment section? Oh? Sino to? Saan ba yun? Nawala. Oh, kamatuoran ni Pahayag, ang tapang-tapang sa comment section, pumasok ka ngayon! Pasok! Pasok na! Sasabihan nyo ako yung walang alam? Sige, patunayan nyo na wala akong alam. Sige! Dali nyo ba takutin eh? Dali lang takutin, ano? Oh! Naglagay na ako ng... Pinin ko na sa comment yung ano, yung Zoom link. Hey, is Divine sleeping already? Not yet. Oh. Tapang-tapang nyo sa comment section. Sige, asan na kayo ngayon? Asan na kayo ngayon? Nawala! Napahiya! Sige nga, pahiya nyo nga ako. Kaya nyo? Sige, pahiya nyo ako. Kaya nyo. Kaya nyo. Hinahamon ko kayong mga Seventh-day Adventist. Sige, ipahiya nyo ako. Kaya nyo, di ba? Oh. Nag-shift na sila, bro. Di na sila debater. Mga keyboard warrior na sila. Naging keyboard warrior? Ano ba naman to? Hoy! Mga SDA, nasa na kayo? Ha? Hoy, mga Seventh-day Adventist, nasaan na kayo? Naduwag na? Ay. Oh, nawala sila. Sayang. Ako, wag niyo akong bitin-bitinan. Pag ako ginanahan na, lubos-lubusin niyo na yung gana ko kasi ginanahan na ako eh. Ha? Sinong Seventh-day Adventist ang haharap sa akin sasabihin, Bro Jando, tama lang na 7 hills of Rome yan kasi meron ako ebidensya sa encyclopedia. Yung 5 hills sa 7 hills of Rome bumagsak na. At narito ang mga pangalan ng 5 burol na yan. Ito ay si Burol number 1, si Burol Batman, si Burol Superman. O sige, patunayan niyo sa akin.
Oh, eh di takot kayo pumasok. Ko-comment kayo dyan. Ko-comment kayo. Sabihin nyo ako walang alam. Sige, kinokontra ko yung stand ninyo na yan ay Seven Hills of Rome. Sige, patunayan sa akin Seven Hills of Rome yan. Ano yung 5 bundok na bumagsak? Sabi ni Ayan, ha ha ha, escape na bro. Sabi naman ni Fluffy Jen, Brother Jando, natulog ng mga SDA. Oh, nasaan na sila? Ba't nawala? Sabi ni ni Sokranan sa pagtuon, nawala na bro. Jet exam. Bro JD, baka mas maganda yung abortion naman na ginawa nila ang pag-usapan. Ha? Pag natapos ka sa live mo bro, tsaka sila gagawa ng video na sasagot sa... Ay, mga duwag. Mga duwag. You are nothing but a second rate, trying hard, coward. Kunwari ba kayo? Kukomment-comment kayo dyan? Takot naman kayo singilin. Oh! Nasaan ang mga SDA dyan? Ba't nawala? Napansin ko lang yung chat nyo. Bigla kayo mawawala. Nandiyan na yung Zoom link. Ba't di kayo makapasok? Ha? Oh, nasaan na kayo? Oh, sabi sa karan sa kapagtuon, naduwag na ang mga yon. Talagang maduduwag kayo. Sabi nga sa sa Latin non fotes esse jotornum que non softes esse veritas. Walang pangangatwiran. Natatagal kapag nakabatay sa kasinungalingan. Oh, galing nun, ha? Parang sumpa yun sa kulam, Non fotes esse jotornum que non softes esse veritas. Walay pangatarungang nga mulungtad kung kini wala sa kamatuuran magsukad. Oh! Asa na? Asa na yung mga kulang sa paligo dyan? Huwag nyo ko idamay sa kulang sa paligo, ha? Oh, asa na kayo, mga kulang sa paligo? Oh. Di wala. Kumaripas na ng takbo, sabi ni Maria Jose Pajardo. Oh. Pinawala rin kayo. Piling-piling kayo magaling. Oh, ati tuloy itong video ni Roy Tondag. Si Jando ingon siya ang magtudlo ko no nga ang 7 ka ulo sa mananapito ka bungtod nasa laag. Oy, wala akong sinabing ganun. Sinabi ko daw yon. Wala akong sinabing ganun Ang sinabi ko, ang magtuturo na ang 7 burol ay ang 7 hills of Rome, sila yung nasa laag. Hindi ko sasabihin na yung magtuturo na ang 7 ulo ay 7 burol nasa laag kasi ang anghel mismo ang nagsabi na yung 7 ulo ay 7 burol. Pero kung sasabihin mo na yung 7 burol na yan ay 7 burol ng Roma, yan ka na sa laag. Bakit? Sa karugtong kasi, 5 dyan babagsak. Oh, 5 dyan babagsak. Paano ngayon yan? Sinong SDA ang kayang magpatunay na ang 5 sa 7 burol bumagsak? Tandaan nyo bakit 7? Kasi may tutubo pa. Di sabihin, ng panahong yon, hindi pa nakatubo. Balikan natin ang verse 9, ha? Ating balikan ang verse 9. Tingnan nyo ang verse 9 na ano sabi sa verse 9. Tingnan nyo. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na kinauupuan ng babae. Ang mga ito rin ay 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila, nagahari pa ang isa. Lumagsak ang 5, may nakatayo pang isa. At ang huli ay hindi pa dumarating. Hindi pa tumutubo. O yan ay bundok, hindi pa tumutubo. Sa madaling salita, isang bundok lang ang nandun, inuupuan ng babae.
Oh, yan ang problema. Nag-interpret na kasi ang anghel, binabaluktot nyo pa. Straight to the point. Sinabi na nga ng anghel, ang tamang interpretation, binabaluktot nyo pa. Straight to the point. Kaya ang ginawa ko sa debate, pinagkontra ko si Mitchell Bindelioto sinasabi ng anghel. Ano nyo? Oh, feeling magaling kayo sa propesiya? Hala, pasok! Pasok! Nandyan sa Zoom, nandyan sa comment section ng Zoom link. Ano, pumasok lang kayo. Ba't wala? Oh, asan kayo ngayon? Asan na kayo? Hoy, mga... hoy. Asan na kayo? Nawala sila, nawala. Tuloy natin yung sinabi ni Ritondag. Pero niingon po digsoon si Sok Fernandez nga iyang kauban nga Romano Katoliko nga ang pito ka ulo sa mananap nagsimbolo sa pito ka bungtod sa Roma. So klaro igsuon ko nga nag-conflict ni silang duha. Yes, tama. Nag-conflict talaga kami. Bakit? Ang paliwanag kasi ni Sok Fernandez, hindi niya binate sa sinabi ng anghel. Talagang magko-conflict yan. Yung sa akin naman, binatay ko sa sinabi ng anghel na yung 7 burol ay 7 hari. Oh, di ba? Kaya yung 5 sa kanila patay na, natural kasi ang hari, namamatay talaga ang hari. Yung 7 sa kanila namatay na. Yung isa nagahari pa. Yung isa darating pa. Natural, edi hari. Kasi namamatay eh. Yung bundok ba namamatay? Oh, sige. Yung sa akin magaling kayo. Talagang may conflict kami dalawa ni Sok Fernandez patungkol dyan. Kasi ang paliwanag niya hindi tugma sa sinasabi ng anghel. Yung akin naman, yung sinasabi ng anghel, talagang may conflict talaga yan. Normal na may conflict. Tandaan niyo ha, normal na may conflict kami dyan. Ang paliwanag ni Sok, hindi nakabatay sa anghel. Ang paliwanag ko, nakabatay sa anghel, talagang may conflict yan. Oh, inamin ko ha, talagang may conflict yan. Ngayon, dito na natin makikita kung sino ang paniniwalaan ng Seventh-day Adventist. Si Sok Fernandez ba o yung anghel? Ano? Sino ang paniniwalaan ng Seventh-day Adventist? Si Sok Fernandez ba o yung anghel? Ipalagay na lang natin si Sok Fernandez ang pinaniniwalaan ng SDA. Eh kung ganon, maniwala lang kayo kay Sok. Maniwala ba kay Sok eh? Oh. Kung dyan lang, sa bahaging yan, agree kayo kay Sok Fernandez sa ibang turo niya, ayaw nyo naman, ang tawag naman dyan, fallacy of cherry picking. Cherry picking. Ano yung cherry picking? At yung basahin ko ano yung cherry picking ha? Oh. Ito ang cherry picking. Ano yung cherry picking? Oh. Ako, alam ko yung mga policy, different types of policy, cherry picking. Using individual cases or data that confirm a particular position while ignoring related cases or data that may contradict that position. Ang cherry picking ay isang logical fallacy kung saan ang isang tao ay pumipili lang ng mga ebidensya o sipi na pabor sa kanyang posisyon. Dito, pinapabora ng mga Seventh-day Adventist ang sinabing yun ni Sok Fernandez kasi pabor sa kanilang posisyon habang sinasadyang binabaliwala o hindi binabanggit ang mga ebidensyang sumasalungat dito. So dito, namimili lang sila. O sige, tanggapin nyo ang sinabi ni Sok dyan. Tanggapin ninyo na yung 7 hills sa Revelation 17 refers to the 7 hills of Rome. Kaya kung ganon, sagutin nyo ang tanong na nasa verse 10 mismo. 5 sa bundok na yan bumagsak. Kung talagang bumagsak,
Ano ang dahilan bakit bumagsak? Binombahan ba? Tinirahan ba ng missile? Na landslide ba? O bakit nawala ang 5 bundok? Ba't bumagsak ang 5 bundok? Yan ang patunayan ninyo kung talagang bundok, talaga literal na bundok yan. Ang tanong ngayon, kung may tatawag ba? Ate, tuloy. Gisupak ni Jando ang argumento ni Sok Fernandez. Yes, talagang tinututulan ko kasi hindi tugma sa sinabi ng anghel. Ang sinabi ng anghel, yung 7 burol ay 7 hari. Hindi naman hari yung 7 years of Rome. Hindi mga hari yun. Sinabi ng anghel eh. Yun ay 7 hari. O tuloy natin. Karon igsuon ko asa man ni nahimong palasik. Ay! Hindi niya alam. Hindi niya alam. Asan daw doon na pala si? Akala ko ba tuturuan mo ko? Akala ko ba tuturuan mo ko? Pinlay mo yung video. Ano sinabi ko sa video? Tama yung premise. Tama yung premise. Pero yung tanong, sino ang nagsinungaling? Yon ang loaded question. Ang tanong niya ngayon, saan daw doon ang fallacy? Ito ba? Ito ba ang magtuturo sa akin? Ha? Saan daw doon ang fallacy? Tuloy natin. Nga klaro man ni fax man ni igsuon ko. Ay, fax! Hindi ay fax! O sige! Ate, makontak kaya si Roy Tondag? Try ko lang tawagan si Roy Tondag, ha? Baka magawa din ng paraan. Biblia, ang basihanan sa kamatuoran. Biblia ang basihan. Wala siya... ito. Pwede mo itong tawagan?